So aside from that, ano ba mga pag-uusapan natin? Naku po, matinding matindi. Siyempre, unang-una sa lahat, mga bossing, sumagot na si Marcoleta dyan sa patutsada ni Vice Kupal, ni Vice Ganda. Oo, yung baklang kabayo. Yung baklang kabayo na di umano, according to Christopher Min, amoy tae daw yung bunganga. Okay, kaya naman pala, mabaho yung mga lumalabas na mga salita sa bibig kasi mabaho literal yung bibig. Oo. So, syempre, alam naman natin, puro retoke yung kupal na yan. O, lahat na lang niretoke niyan. Pero yung nauubos niyang buhok, hindi niya na kayang iretoke yan. Kaya pawig-wig na lang yan. Oo. Ano ikaw talaga, Boss Dada, masyado mong kinakawawa. Ganyan talaga ginagawa. Deserve yan ng mga bastos. Yung mga binibitawan nating salita, hindi tayo nagsisisi dahil yan yung mga salita na para sa kanila. Mantakin mo, ang Pangulong Duterte nagdudusa ngayon sa kasalanan na hindi pa naman napapatunayan. Ni wala siyang kaso sa Pilipinas. Pilipino, pinadala mo sa ibang bansa. Galit na galit tayo sa China. Galit na galit yan si Vice Ganda sa China. Dahil di umanong binobomba-bomba tayo. Tayo rin naman, galit din naman tayo sa mga pambobomba-bomba ng China diyan sa South China Sea. Buti nga nagkabangga ang mga putang ina niyan eh. Dapat nga lumubog pa yung barko ng mga hayop na yan eh. Pati naman kami galit na galit tayo sa ginagawa niyan. Pero bakit sa galit natin sa mga Chinese, bakit lagi nating idinidikit kay Pangulong Duterte dahil kaibigan siya ng China? O nung mga panahon naman na kaibigan siya ng China, wala naman nangyaring masama sa atin, di ba? O kita nyo ngayon, kalaban natin yung China. O wala namang problema ron, okay lang naman kung desisyon yan ng gobyerno natin. O pero tingnan mo, yun ang nakakatawa. Kasi maraming mga nagme-message sa atin na mga taga-Taiwan. Mga Pilipino sa Taiwan. Tinatanong naman daw nila sa Taiwan, yung mga yung estado ng China at saka ng Taiwan. Yung mga Taiwanese naman daw, tanggap naman daw nila yung China. Ang sinasabi naman daw ng mga Taiwanese na alam din naman ng mga Taiwanese that they are a province of China. O parang ina-acknowledge naman daw nila yun. O hindi naman daw nila inaalis yun dahil by history talaga, Chinese sila. At kaya nga may mainland China kasi maraming mga karatig isla na pag-aari ng China. Pag-aari ng China Hong Kong, pag-aari ng China yung di ba? Kaya nga yung Hong Kong dating separate na country yan pero ngayon under na sila ng China pero ginagamit pa rin ng Hong Kong yung kanilang bandila. Hindi naman nila ginagamit yung bandila ng China. Di ba? So, China na sila pero Hong Kong pa din sila. Ganon din sa Taiwan. Kumbaga, parang ang mangyayari siguro, kukunin lang ng China yung pamamalakad sa kanila pero independent pa rin sila. Parang bansa pa rin sila. May sarili pa rin silang bandila. Di ba? Kaya nga tinawag sila na Chinese Taipei. Kaya nga Chinese Taipei kasi Chinese sila eh. Bakit ba kasi tayo nakikialam dyan sa away ng dalawa na yan kung may away man sila? Ang problema nga, wala naman daw palang away yan. O nakikisali tayo. Ang dami-daming problema ng bayang Pilipinas, nakikisali tayo na sinasabi pa na magaling natin na Pangulo na madadrag tayo dyan sa awayan na yan. Hindi tayo madadrag kung di ka nakikialam. Ang dami-daming mong problema sa bayang Pilipinas, pinakikialaman mo yung problema ng iba. Hindi ba pinaghahandaan mo yung gera, putang ina, hindi naman mangyayari yan. Dapat ang paghandaan mo kung papaano mo sire-resolbahin yung problema natin dito sa Pilipinas. Hindi yung problema ng dalawang bansa, wala ka namang doon, wala ka namang kinalaman. Nakikialam ka. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ano bang may kinikita ka ba dyan? Oo, mantakin mo gagastos ka na sandamukal na missile para lang maprotektahan mo yung sarili daw natin. Dahil nakadepensa daw tayo. Unang-una sa lahat, ipakita mo na neutral ka dyan sa gulo na yan dahil wala kang benepisyo dyan. Wala kang kinalaman dyan. Hindi tayo mga singkit. Pabayaan natin yung away ng mga singkit sa singkit. Ba't mo pakikialaman? Yung issue mo dito sa Pilipinas, yun ang intindihin mo. Kagutuman, pagdami ng droga,
O at kung ano-ano pa, napakarami nating problema sa bayan, baha at kung korupsyon. Yun ang paghandaan mo. Yun ang bumili ka ng missile tapos yung missile na binili mo, pasabugin mo lahat ng mga kriminal sa Pilipinas, ganun. Oh. Di ba? O katulad dito ni Vice Ganda, o mag-statement ka tungkol sa South China Sea. Atin ang South China Sea, hindi po atin South China Sea. Ang atin po ang Pilipinas at kung ano man yung mga inaangkin nating mga isla diyan, pero yung buong karagatan di atin 'yan. Oo, pero totoo naman na binubuli tayo diyan. Oo, kaya nga sinasabi natin, in order for us to have a peaceful navigation diyan sa pinag-aagawang lugar na yan, makipag-ayos tayo dun sa mga bansa na nagki-claim ng teritoryo na yan. Hindi tayo dapat nakikipag-away, tama? Hindi tayo capable Yun lang naman, kapayapaan dyan sa karagatan na yan. Ngayon, paanong kapayapaan, Boss Dada? Binobomba tayo. Ayun na nga. Kaya nga yan yung mga dapat nating inaano. Instead, awayin natin sila kasi hindi naman tayo mananalo talaga. Kausapin natin sila, ireklamo natin sila sa dapat reklamuhan, and then wag tayong hihinto, ganun. Wag din tayong hihinto sa assertion natin dyan. But assertion not in a way na mapapahamak yung ating mga yung mga Pilipino na nagpapatrolya diyan. Oo. Kasi maling-mali talaga itong ginagawa ng China na ito, and I hope that it will stop. And I think it will stop so long as magkaroon tayo ng magandang relationship with them. O ngayon, balik tayo dito kay Vice Ganda. O ginamit niya yung South China Sea issue. O kasi alam niya na yung mga nanonood sa kanya, baka karamihan mga dilawan. Kaya nga sabi ko the fact na nakikita natin kahit si Risa Ontiveros, pinasasalamatan siya, Makabayan Black, sineselebrate siya. O kaya nga ang tanong dito, komunista na ba siya? Oo, kasi hindi mo naman masasabi na hindi komunista itong mga grupo na ito. Socialist sila. At saka alam naman natin, kaya nga sila makabayan kaliwa yung leaning nila. So kapag ka-celebrate ka ng mga makakaliwa, ibig sabihin napasasaya mo yung mga makakaliwa. Pag napasasaya mo yung mga makakaliwa, anong tawag sa'yo? Mascot ng makakaliwa, ganun. Diba? Kaya nga sabi nga, marami nagkukumpara Si Vice Ganda daw, bilang isang comedian, yumayaman siya sa paninira at pangbabalahura ng ibang tao. Samantalang yung ibang mga comedian, ginagamit nila minsan inaasar nila sarili nila para magpatawa. Katulad yung Tekla. Yung Tekla, magaling yun kahit na babakla-bakla yun. Magaling yun. Ang inaapi niya yung sarili niya para mapatawa niya yung tao. Pero si Vice Ganda, baliktad. Mang-aapi siya ng iba para yumaman siya. Mantakin mo. Di ba gagamit ka ng ibang tao para lang magkaroon ka ng joke? Di gamitin mong joke yung sarili mo. Total, marami namang kapintas-pintas sa yung hayop ka. Di ba? Tapos, matapos niyang pintas-pintasan noon si Jessica Soho, ginamit niya sa isang buong skit niya. Kinawawa niya si Jessica Soho. Pwede namang iba Pwede naman yung kapitbahay mong mataba. Pwede namang iba Bakit kailangan mo pang gumamit ng ibang tao para sumikat? So ngayon, ganun din. Oo, nakita niya na tumatawa si Senator Grace po. Ito naman kasi sila Grace po. Oo, ang daming time nanonood sa bagay, karapatan naman nila manood dyan. Wala naman na siya sa Senado. Oo, pero nung nakita ni Vice na napapatawan niya si Grace po, ginamit niya si Rodante Marcoleta na subject. Parang pinaglaruan niya yung itsura ni Marcoleta. Putang ina, bago ka mang api ng itsura ng kapwa mo, siguraduhin mo muna maganda itsura mo. So parang kasi hindi naman nakikipagbiruan sa iyo si Marcoleta, hindi naman kayo close. Pero yung para gamitin mo siya para makapagpatawa ka ng tao at pagkapirahan mo pa, mali naman 'yan. Kaya ito may sagot si Rodante Marcoleta patungkol sa bastos na baklang si Vice Ganda, sasabihin na naman ng universe ng sangkabaklaan. Mga homophobic, hindi kami homophobic. Hindi lang bakla ang binabanatan namin dito. Hindi namin binabanatan yan Kadiri. Hindi yung binabanatan sa ibang paraan. Wala naman kami paki kay Vice Ganda. Putang ina niya, kahit mamatay yan mamaya, wala kaming paki dyan Kahit mangisay yan Kahit mabilaukan yan sa
isinusubo niya araw-araw, wala kaming pakialam dyan eh. Pero pag pinakialaman mo yung meron tayong concern, sorry ka na lang. Hindi rin kami ba't kami matatakot sa iyo? Putang ina mo ka si Bongbong Marcos nga, hindi kami natatakot sa iyo pa. Ulul ka ba? Ngayon, si Pangulong Duterte pa ang napili mo. Si Pangulong Duterte, ganda-ganda ng mga nagawa sa Pilipinas. Oo, tapos tatay pa ang turing natin. Nagluluksa nga tayo eh. Tapos pagtatawanan mo yung pagluluksa namin, abay putang ina mo, tanggapin mo ang galit namin. Tarantado ka. So ito si Rodante Marcoleta, nananahimik, di naman siya kilala. Hindi naman natutuwa sa kanya. Pucha, ginamit niya pa yung mukha. Bakit? Si Marcoleta, anong problema mo sa mukha ni Marcoleta? Kung matanda na to, kaya mukhang laging nakasimangot. At saka kaya to laging mukhang nakasimangot. Putang daming problema at kagaguhan ba naman sa Pilipinas? Ngingiti ka pa? Ikaw lang naman, Vice Gandang, nakakatawa pa kahit na naghihirap yung mga tao sa paligid mo Kasi nga, wala kang pakialam sa feelings ng iba. Ang importante lang sa'yo, kumita ka. Ang tanong, sino man nagbabayad sa'yo para ikay kumita? Di ba? Sineselebrate ka ni Risa Ontiveros. Anong ibig sabihin nun? So, pwede ba naming sabihin na tinotolerate mo yung mga di umanong ginagawang pagbabayad ni Risa Ontiveros ng mga witnesses? Sineselebrate ka ng akbayan, ng ACT, Teachers Party List. So, ibig ba sabihin? lahat ng mga na-recruit na mga estudyante ng mga yan para lumaban sa gobyerno okay lang din sa'yo, ganon? Hindi ba? So ikaw ba, sinasabi mo na anti-Duterte ka talaga? Ano ba kaya nga ang tanong dito? Anong nagawa ng mga Duterte sa kanya? Bakit gigil na gigil siya? So ngayon, eto na, ine-expose ngayon ni Rodante Marcoleta na itong si Vice Ganda ay funded ng mga sugal. Di ba nung nakaraan, kami daw funded ng mga Pogo. Sinabi dun sa Congress, Pogo vloggers daw kami, narco vloggers daw kami. Pero etong mga putang ng mga artista na ito, sila yung pinupondohan ng mga sugal para sirain ang buhay ng mga Pilipino. Imagine mo, Vice Ganda, ang lakas ng loob mong magsalita tungkol sa mga ibang tao pero yung sarili mo hindi mo nakikita. Nakada nag-e-endorse ka ng sugal dahil sa laki ng ng impluwensya mo, ang dami mong buhay na sinisirang hayop ka. Ang daming buhay na sinisira. Putangin na mo kung makapangutya ka sa sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC. Hindi mo na iisip na napakarami mong pamilyang sinisira sa araw-araw dahil sa pagkagumon sa sugal. 'Di ba? Nakuha mo pang mag-joke, hinayupak ka. Kaya may karma 'yan. Ang tatandaan ninyo, sa bawat buhay na nasira ng mga sugal na pinopromote ninyo, tangina may kapalit na cancer 'yan. Wait nyo lang.